At piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanghi. Di papayag na ikaw ay maaglahi. Okay, magandang hapon po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-19 sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, Media Action Group, radio program in partnership with Marikina City Police Station, headed by the COP Police Colonel Benliner Capili. Siyempre, mamaya po, babatiin natin ang bumubuo ng Kaagapay Radio Action Team. Happy Easter to each and every one of us. Isang bagong buhay. Another bagong pag-asa, no? Dahil sa ating mga kasalanan, ika nga, tayo ay napatawad na muli. Okay, napakapalad po natin ngayong araw na ito. We have our 3 guests with us. Dalawang outstanding station commanders at isang public servant. Bago ko pabatiin ang aking partner,
Magandang tanghali po sa bumubuo ng Kaagapay Radio Action Team. Siyempre, higit sa lahat sa aking pilots. Thank you very much. Arrive safely. Thank you kay COP. Thank you kay Akopa. Thank you kay Police Corporal Mark Jonathan Clado, Police Corporal Robin Barameda. Ang bumubuo po ng Kaagapay Radio Action Team, Police Colonel Ben Liner Capili, COP, Marikina City Police Station, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Akopa, no? Police Lieutenant Colonel Victoriano de Castro, Akopo, Police Captain Greco Gonzalez, Escas, Police Lieutenant Julius Criste, Maiko Angkor, Police Corporal Chris Legin Pati, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Neze Rezo, Police Corporal Amir Sadaramil, Police Corporal Karen Gay Canyuto, Police Corporal Isaac Kapalad, and syempre ang aking pilot, Police Corporal Mark Clado. So tulad po ng aking nabanggit, magandang tanghali kay Attorney Eric Valero, kaya hindi po kay Attorney Andrew Ferrer. Mamaya pasalamatan natin in connection with the public service. Yan po sa LTFRB NCR and LTFRB Central. So, ang aking partner, aabalahin ko. Again, busy ang aking partner. Mukhang tinutulugan na naman ako, no? Lagi po siyang nasa conference. Partner, magandang tanghali sa'yo. Maganda ka pa sa tanghali, partner. At syempre, isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Gaya nga ng sinabi mo, partner, no? Mapalad tayo ngayong araw na to dahil tunay na mga lingkod ng bayan yung ating makakasama, mga public servant. Kaya inaanyayahan natin yung ating mga tagapakinig na samahan muli tayo sa loob ng isang oras ng ating programa. Partner, bago tayo magpatuloy, syempre, nais nating batiin yung ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, no? Si Police General Leonardo B. Carlos, na kasalukuyan nga, partner, ay naroon ngayon sa National Capital Region Police Office para sa kanyang command visit. Gayun din ang ating minamahal na Regional Director ng NCRPO, kaya Police Major General Felipe Natividad, at sa aming minamahal na ama ng Silangan Distrito, kay Police Brigadier General Orlando Oyebra Jr. At binabati natin ang lahat ng mga bumubuo sa pamahalang lungsod ng Marikina, sa pangunguna ng ating abutihing alkalde, Mayor Marcelino Marci Teodoro, at sa lahat ng ating mga kapulisan sa lahat ng sulok ng bansa. Isang maganda at pagpalang tanghali po sa inyong lahat. At muli po tayong magsama-sama sa aming programa. Sigurado po, hitik na hitik to, sabi nga ni Tita Flory. Yes, partner. Okay, tulad po na akin nabanggit, maaari nyo po kaming panoorin sa FB DWBL live streaming, Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Maaari nyo rin po kaming matignan sa YouTube at maaari nyo rin po kaming mapakinggan sa inyong radyo, DWBL 1242 kHz sa inyong talapitan. Another inspirational message coming Wala from kanina. our COP. Talagang no? Marami yan, partner. Yes, Maraming inspirational message yan. Oo, another week full of hope and inspiration for MCPS and LBKK and M from the Action Man. Action man. The Action Man. Saludo tayo dyan. Saludong-saludo, no? Sabi nga, bata pa, pero ika nga ay hitik na hitik yung kanyang mga pananaw sa buhay. Nakaka-inspire. We have 5 minutes after 12 o'clock. Ang palatuntunang ito hindog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PharmaServe. Nais ko muna, bago ko ibigay ang ating mga balita, nais ko lang pasalamatan, ito po ay kaugnay sa ating dinulog sa tanggapan ng LTFRB NCR, ganyan po ng Central Office, kay Attorney Eric Valero,
kay Attorney Sherwin Visconde, kay Miss Tony Eliza Tan de Silva, kay Jomar, kay Miss Alona, kay Kuya Dennis, kay Minyong, at kay Bunso. Ganyan din kay Jet. So we have 6 minutes after 12 o'clock. And this time, atin pong ihatid ang ating mga sariwang balita. Maganda tanghali kay Ma'am Kat Kapili. Ganyan din siyempre kay Carl at sa kanyang mga kapatid. Top 10 sa most wanted person ng Marikina, arestado. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Nasa kote ang top 10 sa mas wanted person ng Marikina PNP matapos ang pinagsanib na operasyon ng Station Warrant and Subpoena Section sa pangunguna ni Police Lieutenant Michael Danao at Substation 5 personnel na pinangunahan naman ni Police Lieutenant Darwin Boyser. Naganap ang naturang operasyon sa kahabaan ng Palemengue Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, pasado alas 3 ng hapon noong ika-13 ng Abril taong kasalukuyan. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina MTC Branch 92 sa kasong TEP at kalaunay kinilalang si Rolando Hison alias RJ, 24 na taong gulang at kasalukuyan naninirahan sa Barangay Parang. Kasalukuyan namang nakapitang suspect sa Marikina City Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Hiwalay na insidente ng paglabag sa Republic Act 7610 at Republic Act 9262 inaksyonan ng Marikina PNP. Mga suspek arestado. Ang detalye ihatid mo kaagapay Pati. Ang dalawang sospek na kinilalang sina Mark Anthony Aparece, 29 na taong gulang, isang construction worker at Aldrin Mejia, 31 taong gulang, isang factory worker noong ika-15 ng Abril taong kasalukuyan para sa kanilang paglabag sa Republic Act 7610 at Republic Act 9262. Sa unang insidente, ayon sa biktimang menor de edad na itatago sa pangalang AU, habang natutulog ay naramdaman nito ang paghaplos ng kanyang kinakapatid at suspect na si Mark Anthony Aparece sa kanyang maselang bahagi ng katawan. Nasaksihan ito ng ina ng biktima na siya namang agad tumawag ng tulong mula sa mga barangay tanod at tauhan ng Substation 5 ng Marikina PNP. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 ang nasabing suspect. Samantala, sa pangalawang insidente naman, naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 ang suspect na si Aldrin Mejia matapos ireklamo ng pananakit at pambubugbog ng kanyang kinakasama. Agarang nagsumbong ang biktima sa tanggapan ng Barangay Parang at ng ating kapulisan kung saan agad itong inaksyonan. Kasalukuyang nakapiit ang mga nasabing suspect sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat ito sa kaagapay Chris Pati. Higit sa 50,000 halaga ng shabu nasabat sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina SDEU. Ang detalye ihatid mo kaagapay Amir. Sa meron. Apat na snatcher, tiklo sa mabilis na aksyon ng kapulisan at ng taong bayan. Ang detalye ihatid mo kaagapay Robin. Walang kawala sa kamay ng otoridad ang dalawang sospek matapos itong masakote sa mabilis na aksyon ng Substation 4 personnel at ng taong bayan. Ayon sa salaysay ng biktima, habang sila ay nagbibisikleta sa kahabaan ng Kabayani Road, Purok 7, Barangay Malanday, Marikina City, pasado alas 12 ng hapon noong ika-15 ng Abril taong kasalukuyan, nang bigla na lamang silang nilapitan mula sa likuran ng sospek at pwersahang kinuha ang kanyang cellphone na nagkakahalaga ng 6,000 piso.
Sinubukan pa umano ng biktima na maipagbuno sa naturang sospek, ngunit binantaan umano siya na sasaktan ito. Dito na humingi ng tulong ang biktima hanggang sa nakorner ang dalawang sospek ng taong bayan at ng otoridad. Kinilala naman ang dalawang sospek na sina Rodel Gordobe alias Bongklik, 32 taong gulang, at alias Okeng Kahipe na parehong karesidente ng nasabing barangay, habang pinaghahanap pa ng otoridad ang isa pang sospek. Kasong robbery snatching ang kinakaharap ng dalawang sospek na kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Nandiyan na si Amir. Okay, Oplan Bandilyo, anunsyo publiko. Ihatid mo kaagapay Pati. Paalala po para sa kaligtasan ng lahat, para maiwasan ang anumang uri ng krimen at karahasan na maaaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran upang maiwasan na maging biktima gaya ng mga sumusunod. Akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operation Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Chris Pati. Okay, siguro Robin, paki-check lang yung messenger mo. Habang inaantabayanan po natin, ito pang ating report, no? Higit sa 50,000 pisong halaga ng shabu nasabat sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina SDEU. Ang detalye ihatid mo kaagapay Robin. Matagumpay na naaresto ng Marikina Station Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr. ang isa sa NCRPO HBI Priority Database on Illegal Drugs as rank number 5 sa Bonanza Phase 3 Barangay Fortune, Marikina City, pasado alas 7 ng gabi noong 13 ng Abril taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap umano ang isang pulis na isang kosher buyer at positibong napagbila ng isang sospek ng pinagbabawal na droga. Dito na inaresto ang naturang sospek na kalaunay kinilalang si Robert Canlas alias Robert, 43 taong gulang, nakasalukuyang nakatira sa parehong lugar. Na-recover sa kanyang pangangalaga ang tinatayang 8 gramo ng pinagbabawal na droga o shabu na may DDB value na higit sa 54,000 piso. Kasalukuyan namang nakapit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Okay, well, 15 minutes after 12 o'clock and maraming salamat sa ating MCPS police reporters. So this time, atin pong ihatid ang ating mga updates ng mga activities, programs, projects, and na mga pinagkaabalahan po ng Marikina City Police Station under the office of napakasipag nating COP Police Colonel Benliner Capili. Yan po ihatid sa atin ni Corporal Nes Cerezo.
Sa katatapos ng Joint Peace and Security Coordinating Council na isinagawa sa Camp Bagong Diwa Pikot ng Taguig na pinangunahan ng ating Regional Director kasama ang ating Community Election Officers, District Directors, Chiefs of Police at iba pang mga private sectors, ay ilan lamang sa napag-usapan ang preparasyon sa nalalapit na Election 2022. Gayon din ang pagpalakas ng security measures at police presence para sa pagkaroon ng ligtas at payapang eleksyon. Sa pangunguna naman ng Station Community Affairs Section, nagtulong-tulong ang kapulisan ng Marikina upang makalikom ng donasyon, partikular ang pagkain bilang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan ng salanta ng nagdaang bagyo. Ito naman po ang mga regular activities na isinasagawa ng ating station weekly. Tuwing Huwebes, ang Financial Literacy Training Seminar, at tuwing Biyernes naman ang ating Anger and Stress Management and Policy and Ethics Seminar. Sinimula naman kaninang umaga ang physical fitness evaluation para sa MCPS HQ personnel na pinangunahan ng ating command group. Layunin nito na lalo pang palakasin ang health condition ng ating kapulisan. Nakatakdang maganap naman sa April 26 ang Duterte Legacy o Barangayanihan Caravan sa Marikina High School, Concepcion 1, Marikina City. #Pamana ng Pagbabago. At yan po ang ating plans and programs itong nagdaang linggo. Ito po ang inyong kaagapay, Nestle Cerezo. Okay, yan pa ang ating mga balita. Gayun din po ang mga activities na nasagawa ng MCPS, Marikina City Police Station. And this time, bago po natin ipakilala ang ating mga panauhin, tayo muna po ay maghahatid ng ating mga tigapagtaguyod. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialists. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Happy 26th year anniversary ng Philippine National Police Academy. That was April 16, 1996. Again, happy 26th year anniversary ng Philippine National Police Academy. We have 20 minutes after 12 o'clock. Ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. At ng PharmaServe. Si Boknay, nanonood si Boknay. Echo, try to. Police Corporal Nilo, tuning in from Marikina CPS. So, nandiyan na yung ating panauhin. Technical. Okay. Tingin ko, batang-bata. 2013, first term as barangay captain. In 2018, second term up to present. He is still the barangay captain. His father was also a public servant, a barangay captain in Parañaque. Ay, may pinagmanahan si Kapitan. A graduate of Bachelor of Science in Nursing and married to Lisa Howe Bernardo. A caring father to his 6 children and a dedicated, passionate worker when it comes to serving the public. Marami siyang tinutulungan kahit hindi tiga Santa Elena.
Napakalaki ng kanyang area of responsibility. Alam mo ba yun, Arnold? So we have with us, it's an honor to have with us Barangay Captain of Santa Elena, Marikina, Honorable Bernardo. Magandang tanghali po, Kapitan Bernardo. Magandang tanghali po, Tita Flory, tsaka po kay Lieutenant Julius Christie po. Yun. Ang Bayan aking po. partner po si Police Lieutenant Julius Christie, partner. Tulad Yes ng po, sabi Kap. ko, Magandang natambata yung tanghali ating po. kapitan, ano? Oo And naman, partner. oo, total kapitan, yung aking co-anchor ay may mga hinanda talagang ika nga, no? Pinaghandaan ito ng aking co-anchor. Siguro tulad ng curiosity ko kanina, partner, ano? Para sa kapatiran ng ating mga kababayan, gaano ba kalawak yung nasasakupan ni Kapitan Bernardo of Santa Elena, Marikina City, Barangay Santa Elena? Ang ating pong nasasakupan po ay unang-una po ay tayo po ang nasa sentro ng ating ciudad. Tayo po ay may 44 hectares land area po na nasasakupan po. At isa pong challenge yung ating pamilihang bayan at mga schools at mga mostly mga commercial establishment. And sabi mo nga partner kanina, no? Pati yung area ng munisipyo is covered by Santa Elena. Sakop Santa nila Cap Elena. Bernard dyan. Yes, and under Cap Bernardo. Opo. Yun nga po, Tita Flory po. Opo, yung aming Cap Bernard na lang kaya. Nadudugtong ko yung O dun sa dulo ng Bernardo. Bernard. tinatawag po ako Bernard. Enard po. Cap Enard po ang tawag sa akin. Cap Enard. Ano po? Enard Cap po. Enard. Cap Enard. Enard. Cap Okay. Enard, Partner. So Yeah. this time, I'm turning over kayo sa aking co-anchor, si Police Lieutenant Julius Christie. Partner, go Siyempre, ahead. partner, gusto muna nating pasalamatan si Cap Enard, no? Oo nga. For the time na pagkakataon binigay sa na binigay atin. niya sa Thank atin, you very no? much, Cap. Alam Bagamat namin busy kayo. napaka-busy ni Cap, napaglaanan niya tayo ng kahit kaunting oras para makasama natin sa ating programa at maging bahagi ng ating programa para mapagbigay ng impormasyon sa ating mga tagapakinig. Cap, kumusta po yung Barangay Santa Elena pagdating po sa peace and order po natin dyan? Generally dito po kasi sa Barangay Santa Elena, generally peaceful In fact recently yung ating kapulisan sa pamumuno ng ating PCP commander na si Gilbert Bruan po, Lieutenant Bruan, and nabigyan po ng award recently lang Yun. Siguro na pre-em ko, siguro mamaya kasama rin natin siya. Opo, Cap. Siya na siguro magbabalita no. Generally po kami, although sinasabi ko nga dito kasi yung sentro ng komersyo at ang activity. Ang kagandahan nun sabi nga natin kanina, pati yung seat of the city government na andito. So basically madami tayong mga katulong para mapanatiling maayos at matahimik yung ating barangay. So composite group kasi tulong-tulong. So kaya yun na, generally peaceful po. Kumbaga, Cap, yung yung Barangay Santa Elena, yan yung heart of the city, no? Opo. Na Marikina. Tama po kayo. Lieutenant Christie po. Opo. Cap Enard, tanungin ko naman po, kumusta po yung relasyon ng ating kapulisan at barangay ng Santa Elena po? Mulat sa pool naman po, sa pangunguna po ng mga nagdaang mga chief of police, siyempre sa kasalukuyang ating chief of police si Sir Kapili po, ang ating Kapili po, Benliner Kapili, ay constant pong aming ugnayan. In fact, nagpapasalamat ako. It's an honor also na maimbitahan ako, kauna-una ng barangay captain na maimbitahan ako sa inyo ang programa para makapanawagan at makapagbigay din ng mga impormasyon para po sa ayos at
ano ng ating lugar. So ang aming ugnayan very very constant para paano mapapanatili yung ating katahimikan at kaayusan sa atin po. Very support aninhan po ng ating kapulisan po. Napakaganda po niyan, Kap, no? Kasi alam mo, naniniwala po tayo, Kap, na yung magandang relasyon at maayos na komunikasyon ng pulis at barangay natin, yan yung maghahatid sa atin para mapanatili natin yung isang tahimik, payapa at abunlad na lungsod ng Marikina at particular po yung barangay ng Santa Elena. At saka, nakita naman po natin kung gaano po yung yung ugnayan niyo po lagi ng ating kapulisan sa pangunguna nga po ni Lieutenant Bruan. Na gaya nga po ng sinabi niyo ay ang inyo pong substation ay isa sa mga pinarangalan po na best police substation, no? Kap, tanungin ko lang po sa barangay po natin, ano po yung mga malimit na insidente na nakakarating po sa ating mga barangay na inyo pong nasusolusyonan? Meron po ba tayong mga typical na mga incident na madalas na nagiging reklamo sa ating barangay? Opo, mostly mga petty yun po yung medyo kinatutuwa. Hindi naman kinatutuwa, medyo ang sinasabi natin, hindi gaya ng mga ibang bayan o ibang lugar, malalaking krimen. Kumbaga, magaan po, Kap, no? Gaya sa petty. Kasi gaya ng sabi nandito yung komersyo, nandito yung palengke. Mostly pickpocket, mga ganyan, mga minsan may mga konting yung nabubudol. So basically, ganun yung na-encounter natin ng mga insidente dito sa lugar natin. So, yung ating mga malimit na mga krimen, no. So, kumbaga po, madaling nasusolusyonan ng barangay natin, no? Medyo nasusolusyonan din, no, at kung hindi man nasusolusyonan, medyo yung ginagawa natin ugnayan, yung police visibility, nakakapigil para malaking bagay po. Mga ganyan mga insidente po. Ayun. Kap, ano po ba yung mga programa natin dyan sa inyong barangay na nagbibigay po ng magandang benepisyo sa inyong mga nasasakupan pagdating po sa kanilang mga pangangailangang pangkalusugan at pangkabuhayan po, Kap, kung meron? Unang-unang ating ang ating ginagawa, syempre very basic lang naman talaga. Pagka malinis at maayos ang kapaligiran, yung kalusugan susunod na doon . Kaya yun ang unang-una natin, yung constant nung nakaraang ito, yung pinagdadaanan natin at didaanan natin yung pandemya, tayo yung mga unang-unang mga barangay buong barangay naman ng siyudad ng Marikina ay ginagawa yun. Tayo may constant disinfection at the same time, yung routine na yun yung routine na paglilinis at pagpapaalala sa ating mga kababayan. Yun ang napakahalaga, Kap, yung pagpapaalala natin. Oo, tingin ko sanay na kami dito sa Marikina na yung kalinisan itaguyod lagi kasi it will follow na pagka maayos at malinis yung yung kalusugan mananatili at tingin ko ma-maintain. So basically yun lang in terms of livelihood naman merong sana kaming upcoming na naka-program na bee farming at yung hydroponics ng mga pagtatanim. Nagkataon lang yung programa na yun ilalatag na nagkaroon tayo ng pandemya. Pangalawa, inabot kami ng Ulysses, yung paglalagyan namin ng pwesto nung bee farming tsaka yung hydroponics nabaha. Buti na lang at hindi pa natin naitatagoy. Pero ngayon at medyo bumaba na ang insidente rito sa atin sa Marikina particular, pinag-uusapan namin ngayong 2022 ng aming barangay council na i-push through na yung mga nabinbin na mga programa na makatulong sa livelihood at sa kabuhayan, kasi tingin ko yun ang mahalaga ngayon, kabuhayan. At meron din isang at kami natulungan ng hindi ko matanda ito programa rin ng kapulisan. Nagpapasalamat kami. Ito hindi ko nalimutan ko yung grupo na to na sa Krami to nagbigay sila ng training ng paggawa ng basahan at the same time binigyan kami ng 2 unit ng ng sewing machine.
Ayun. Ako, Wow. sabi ko, maipagawa at magamit to. Yun nga lang, dahil nga din sa Malaking bagay po. nangyaring mga protocol, minsan Ah. nabibinbin yung mga programa. Hindi pwedeng Kumbaga, lumabas muna, nalilimitahan po. Opo. nalilimitahan. So, pero ito, ipupush natin kasi kesa masayang yung mga ganyan. Unang-una na sa amin ng komersyo eh. Sabi nga namin, Tama po. nandito yung palengke, kung magawa namin yung mga programa na yan, pwede namin i-direct selling pa-consign sa tindahan eh. Para na sa ganun, may pagkakitaan yung mga kababaihan. In fact, ang una namin target, yung mga solo parent. Kasi yung mga walang Very good. yung mga walang kaagapay sa buhay, yan ang challenge nila eh. Kaya, yun ang una namin target sa programa ng bee farming and ang produce kasi noon madami. Pwede silang yung honeybee, tapos yung mga wax, madaming pagkakataon pag natuto sila, pwede pa sila makapag-abroad. Kasi meron ka isang marunong talagang at certified na nagbibigay ng certification na nagagamit sa ibang bansa. Particular, may napaalis na siya, mga mahigit 5 na sa New Zealand, tsaka ibang parte ng bansa, ibang bansa. Ganda. Galing naman. Tama No? po. Pang kinabukasan, no? Cap Enard, pang kinabukasan. Pang kinabukasan talaga. Yes, Sorry. yun ang project nila, no? Pang kinabukasan talaga. Anyway, partner, natutuwa naman tayo, no? Dahil nandun talaga yung pagmamahal, pagsisilbi sa kanyang no, nasasakupan ang butihing kapitan ng Barangay Santa Elena. Pero this time, since partner, may I butt in na, meron pa tayo kasing 2 naka-standby, yung ating outstanding officers. I-generalize ko na ito. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na tayo ay umaahon pa lamang sa pandemyang ating dinaraanan. And ika nga sa patuloy na pangangalaga din, pagpapaalala, pangangalaga ng ating mga opisyal, ang bakuna, ang lahat-lahat ay we are hoping and we are crossing our fingers na sana nga ay tuluyan ng mawala ito. Kumustahin natin, partner, sa area of responsibility ni Cap Enard, no? Kung paano nila naiingganyo at napapanatiling malulusog at ika nga ay sumusunod sa health protocol ang kanyang mga konstituente. Po. Nung nakaraang pong pandemya, salamat po since yung akin pong background, ako po graduate ng BS Nursing. Yun nga po. Kaya ko natanong, partner, nakita ko yung Go ahead, sir. Nagamit ni Cap yung kanyang profesyon, partner. Although I've been here in barangay po for my past 25 years half of my life dito na po sa barangay. And it's history naman kasi, Cap, kaya ngayon lang tayo nakaranas nitong COVID. Yes. Opo. Go ahead, sir. Kaya po yung ginawa ho natin talagang very strict in a sense na dapat talagang ipatupad yung mga protocol. In fact, nung kauna-unahan tayong ang ating syudad, siyempre papasalamat tayo sa pangunguna ng ating butihing Mayor Marcy Teodoro. Yung nai-push po yung testing center kasi mahalaga. Tayo sa unang-unang mga barangay na nagpa-test. At ako, bigay ko din ng programa na at binago natin yung shifting ng mga tao natin na since nung mga panahon na bawal lumabas, talagang naka-full force tayo sa buong araw sa pang umaga para ma-maintain yung mga mamimili ay nakasuto ng tamang mga safety protocol na minimum health standard protocol. Pati dito sa ating tanggapan, inobliga ko po yung ating mga tauhan na talagang pati pagkain, hindi pwede kami magsabay-sabay at kailangan iwahiwalay, wag magdikit-dikit at naka-constant po kaming monitor dun sa mga nagkakaroon ng symptoms. In fact, kami ang isa sa unang mga barangay na naka-achieve ng 0 incident. Pero although hindi nasisiro namin yung mga cases kasi tinututukan namin. From every now and then, meron akong inassign na talagang dedicated lang na personnel na tinatawagan nila
member ho ng BERT, aside from member ng BERT, meron pa po ang particular na tinalaga na yun lang ang gagawin. I-monitor Kumbaga ko yung talagang po, Kap, talagang naging maingat kayo at saka talagang inaagapan nyo kagad yung posibleng pwedeng mangyari sa atin na maapektuhan tayo ng COVID, yung mga time na yun po. Napakaganda po, Kap, no? Apo, tama po yun. Kasi talaga, pati yung mental, yung may makausap yung mga pasyente na quarantine kasi yung anxiety, yung mental health, importante. Nakakaba ng resistensya at yun ang minsan ang nagdudulot ng kanilang paggrabe, yung pag-severe na tema. So tinututukan ho natin din ho yan. Kap, ito po, hindi ko po alam kung huling katanungan ko po dahil gawa nga po ng oras natin at meron pa po tayong parating po na guest, no? Sa inyo po pananaw, Kap, gaano po kalaki ang parte ng ating mga barangay para sa pagkakaroon ng isang progresibong lungsod? Kung saan, yan nga po, gaya ng meron tayo po dito sa Marikina, Kap. Napakalaki ho kasi unang-una, ang barangay ang grassroots. Ang unang-unang tinatakbuhan ng ating mga kababayan, ang unang pupuntahan, yung barangay. Tama. Maliit na problema, malaking problema, ang unang lalapitan ay ang barangay. So, yung party po ng barangay at pagtutulungan sa ating lokal na pamahalaan ay napaka-importante. Kung tayo po ang magandang samahan, kaya makikita nyo ang progreso at kaayusan at kaunlaran ng aming syudad. So, yun po yung napaka-importante. Ang mahalaga naman, tulong-tulong ho tayo. Tulong-tulong. Nakasuporta tayo po sa lahat ng mga advokasya at programa ng ating lungsod, no, para sa ikaunlad ng ating lungsod. Tama po. Mayroon pa po ba kayong mga bagay na gustong iparating sa ating mga kababayan, particular po sa inyong barangay, at lalong-lalo na po sa ating mga kapulisan sa Santa Elena po, sa ating Substation 3, Kap? Any message po? Last message po, Kap. Salamat po. Unang-una, papasalamat po ako sa inyo, kay Tita Flory, kay Lieutenant Jules Christie sa Lingkod ng Bayan at nabigyan kami ng pagkakataon makapagbahagi. Sa ating mga kababayan, kabarangay, ako po ay humihiling at nakikiusap pa rin na pagtulong-tulungan natin yung inyong pagsuporta sa mga programa ng ating lungsod ng Marikina at ang ating barangay. Alam naman natin kung tayo ay nagkakatulong-tulong, mapumubuti ang ating lugar. Sa atin naman po mga kapulisan, nagpapasalamat ako at very kayo active at mababait po ang pulis na nakain po sa aking barangay kasi po talagang nakiusap po ako sa dating COP at sa bagong mga dumadaan ng COP na lagyan po ako ng mababait at maayos na pulis at yun ang mahalaga. Kap, di ka nagkamali, napakabait po ni Lieutenant Bruan. Apo, at napakaayos po. Yun naman importante kasi kung maayos at yun ang gusto lang naman natin bilang lingkod bayan, ang gusto natin kaayusan at kabutihan ng ating mamamayan. Maraming salamat po. Okay, Kap, with that, sa amin po ang karangalan at muli maraming salamat po. With that, maraming salamat po kay Honorable Bernard Bernardo, Barangay Captain, Barangay Santa Elena, Marikina City. Thank you very much, Kap. God bless you. Happy Easter po. Okay, partner, ipasok na natin yung dalawa nating matitikas. Tayo'y tuloy na natin, partner. Oo, pero bago natin ipasok, tayo muna ay maghahanap buhay. Pagkaraan po ng ating station ID at ng ating ang ating mga tigapagtaguyod, atin pong ipapasok ang dalawang matitikas na substation commanders at pareho pong awardees, no? Mukhang buwan-buwan, pumupulot ng mga award. Okay, kami po'y magbabalik pagkaraan po ng aming station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL.
Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Phil Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Ang programang ito handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. Gayon din po ng PharmaServe. Again, happy 26th year anniversary ng Philippine National Police Academy. It was April 16, 1996. So tulad po ng aming nabanggit kanina at nabanggit din po no ng ginagalang nating kapitan na Enard, sabi niya, no, Bernardo, nabanggit niya, no, ang mabait na station commander sa kanyang lugar. Pagsasabayin po namin ang pakilala. Pero sabi nga, ito po ay paulit-ulit naman, ano, na nakakatanggap ng mga awards. Ito po ay sanhi na rin ng kanilang kasipagan. But from station 1 to 8 ba yun? Substation 1 to 8, congratulations to each and every one of you sa ating mga station commanders. But this time with us, sabi nga ni partner kanina, wala nang maraming intro, matikas. Masipag. Oo, partner, ipasok na natin yung dalawang matigas na yan. Police Lieutenant Gilbert idol natin. Bruan. Maganda tanghali sa'yo, Police Lieutenant Gilbert Bruan. Again, isa pang matikas, masipag. And Police Lieutenant Darwin Boyser. Sinabi na niya. Police Lieutenant Darwin Boyser, of course. Alam mo, partner, kung saan lang ako tinalo ng mga to. O, sabi niya, partner, alam mo kung saan ako tinalo ng mga to. Alam ko na, sa buhok. Sa buhok lang, partner. Okay. Hello po. Tulad ng nabanggit ko kanina, ano, bibigyan na nila tayo ng kanilang mga sikreto, partner. Kasi I know for one, ano, pag binitiwan ko kasi yung microphone, alam kong ididire-diretso mo na yon. Kaya Sige, ako, partner. magpapaabot lang ako ng congratulations to the two successful sub-station commanders. Patuloy at patuloy, no? Hindi lamang yung kanilang success, kundi yung pagsisilbi sa kanilang area of responsibility. Tama, partner. Ayun, partner, gaya nga ng sinabi mo, mula sa likod ng bayan. Congratulations sa inyo, mga classmates. No? Sa pagkakahirang sa inyo bilang Best Police Substation at Best Police Substation Commander. Alam mo, partner, well-deserved naman yung dalawang classmate ko na yan. Dahil talagang masisipag at magagaling yung mga yan na leader. Siguro talagang nakakahawa yung pagiging matalino, masipag at magaling ng ating COP, si Action Man. Kaya nakapagprodukto tayo ng mga ganitong substation commander. Partner, gaya ng sinabi mo, unahin na natin itanong sa awardee kung ano yung susi para mahirang sila bilang Best Police Substation at Best Police Substation Commander. Unahin na natin si Lieutenant Bruan. Medyo magpapahina tayo ng kay Police Lieutenant Bruan Criste. Magpapahina tayo ng monitor. May pahina ng monitor. Nagpi-feedback. Okay. Ang speaker. Kay Lieutenant Gilbert, sabi ng aming technical, sabi ng aming engineer. Lieutenant Bruan, pahina ng ng sounds mo, ng monitor. Okay. Yan. Okay, mate. Okay. Go ahead, mate. Go ahead. Hello, Ma'am Flore Gabitan at
classmate, sa mate Julius Christie, at sa ating classmate na isa, si mate Darwin Boyser. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig ng Lingkod ng Bayan. Saka sa ating Kaagapay Action Team, maraming salamat po sa pag-imbita sa araw na ito. Sige, mate, ipasok mo na yung susi mo sa pagkakakuha mo ng back-to-back. Sa substation 3 ng personnel, siguro ang ano lang naman po is yung patuloy na gabay sa ating mga tao. Ang importante, lagi tayong narito na kung ano man oras at umaga at gabi, narito tayo para umaksyon sa mga pangailangan ng ating mamamayan. Ayun lang po, yung ating patuloy na pagserbisyo sa publiko, continue lang po. Yung mga activities, compliance sa atin sa ating ay ating pong gagampanan sa pangunguna ng ating regional director, yung magtrabaho ng tama at paayos, isa puso ang disiplina. Ayun po yung mga sinasabi natin sa ating mga tao na talagang natin, pag magsalita tayo, dapat ay may resulta. Ayun lang po. Ganda nun. Narinig mo naman kanina, no? Ang Police Lieutenant Juan, ipinagmamalaki ng Barangay Kapitan ng Santa Elena. Ipinagmamalaki ng Barangay Captain nila. Oo nga po, maraming salamat po kay Cap Enard na talagang todo suporta sa amin dito sa Santo Niño Police Substation at sa amin ding Kagawad Saldi Joseph ng Santo Niño. Talagang yung dalawang kapitan po namin, napakabait po talaga. Mate bro, pakinggan naman natin si Lieutenant Boyser. Para pareho natin marinig. Pagpapalit-palitin natin yung dalawa, no? This time, naman po pakinggan ang success story. Ito, paulit-ulit ito nagiging awardee. Ito yung magkikita kami, kinukongratulate ko, no? Si Police Lieutenant Darwin Boyser, sir. Go ahead, Please Lieutenant hear Boyser. us, no? Go ahead, sir. Lieutenant Boyser. Lieutenant Boyser. Nawala si Lieutenant Boyser. Rob. Lieutenant Boyser. Nakamute daw si Lieutenant Boyser. Nakamute Hello ka po, yata. magandang hapon. Yan. Ako na po Go ba? ahead, mate. Go ahead. Ikaw na, mate. Ikaw na. Go ahead, sir. Putol-putol. Hindi, go ahead, sir. Hello po, magandang hapon po. Okay. Ma'am Flory. Yes. Ma'am Flory po, makitita na rin po ako. Yes. Tita Flory, Gabitan, magandang hapon po. Magandang hapon po. Naririnig po ba ako? Yes, sir. Loud and clear. Yon, okay. Pasensya na po, medyo static po yung yung signal dito sa sa go ahead, ko. sir. Malinaw na malinaw. Ulit po, Tita Flory, magandang hapon sa inyong co-anchor na napakatikas, si Police Lieutenant Julius Christie, my classmate. At sa ating isang guest na si Police Lieutenant Gilbert Bruan, ang aking classmate na matikas din. At gusto ko na rin batiin yung ating napaka-action man, yung ating masipag na Chief of Police na si Police Colonel Belaner Capili, na kung saan siya yung nagmo-motivate sa amin na paano magiging effective leader. Sa ating napaka-cool na akupa, si Police Lieutenant Colonel Anthony Sigantang, sir. Sipag din na walang kapaguran na akupo, si Police Lieutenant Colonel Victoriano H. D. Castro. Maraming salamat at magandang hapon
sa inyo. At isama ko na rin po sa pagbati, Ma'am Flory, itong Sir, may mayor na si Honorable Marcy Chudoro na kung saan Okay, sir, may bumabalik ng bati sa'yo. nagbibigay ng suporta. May bumabalik ng bati kay Lieutenant Boyser, no? Yan daw ang napakabait at napakasipag nilang commander, si Sir Boyser. Salute Maraming po. fans yan. God bless. Tricia K. Nario Gonzalez. Gel Go pa ahead, lang yan, sir, partner. go ahead. Talo na ako eh. Go ahead, Mate Boy, sir. Yung sikreto ng tagumpay nyo bilang Best Police Substation. Ibigay mo na sa amin. At baka matapos yung programa natin, di pa natin narinig yan. Go ahead, Mate Boy, sir. Ayan, tinan mo, inabutan ka ng hang. Nakabati ka lang tuloy. Okay, bumalik na ba? Abang inaantabayan na natin, ano? Hayaan naman natin. Baka Partner, tanungin ko muna ulit si Lieutenant Bruan, partner. Oo, sana maayos yung mukhang malakas yung signal ni Lieutenant Bruan eh. Mate, Mate Bruan, ano yung naging epekto sa'yo nung maging recipient ka ng ganitong recognition, no? Challenge ba na masasabi mo o reward sa hard work at serbisyo na ibinibigay niya sa ating komunidad? Pahina daw ng monitor ni Sir Bruan. Talagang nag-e-echo. Ayan na yata si Lieutenant Boyser. Okay, balik kay Lieutenant Bruan. Go ahead, sir. Go ahead. Go ahead, Mate Bruan. Sa bilang substation commander na napili bilang best nagiging isang challenge daw sa amin para lalong pag-promote pa namin ng aming siyempre isa na rin tong reward na matapos yung patuloy na pagsiservisyo is magandang bilang motivation para sa amin at sa aming tao na nagtatrabaho. Kaya sinasabi ko sa aming personnel na trabaho lang. Gaya ng sinabi ni Alexander the Great, kung sa kanya ay fight, sa amin naman ay work. Ayun naman ang natin. Yan tayo binabayaran. Yan tayo binabayaran para sa pagsiservisyo. Okay. Mate Bruan, bigyan muna natin ng isang pagkakataon si Mate Boyser. Mukhang lumabas na kumuha na ng signal. Go ahead, Lieutenant. Go ahead, Lieutenant Boyser. Sabi ko kasi sa'yo, haba ng bati mo eh. Go. Go ahead, sir. Go ahead. Yes po, Hello po. Go ahead, Go ahead, mate. Loud and clear ka na. Okay. Pasensya na po. Talagang, 5 minutes more to go. 5 minutes. Sige po, actually, sige, magpapasalamat na lang po ako sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin, no? It's an honor for me na invite nyo. I-share nyo rin. You share daw yung yung sikreto nyo. I-share mo. Yes po. Kung bakit napaka-successful mo at lagi kayo may award. Yes po. Ang isa po sa mga ginagawa namin dito sa Substation 5, ay tuloy-tuloy po yung aming ugnayan sa ating mga barangay officials, sa ating sa community, para po ay kami po ay mabigyan din po ng tulong, informasyon, dahil alam naman po natin na sa community natin ay doon po tayo makakuha ng mga impormasyon na kailangan nating matugunan at ma-address yung mga problema. At the same time po, dahil sa ating active na pakipag-ugnayan sa ating mga force multipliers, isa rin po yung mga force multipliers natin, nagbibigay sila ng tulong, katuwang sa ating mga kapulisan dito sa Substation 5, para po magsagawa ng ating mga police operations, at the same time sa ating mga community services na kung saan yung ating, like for example, yung community outreach program natin.
outreach program na ginagawa natin, na kung saan consistent po tayo dito sa Substation 5, nag-feeding po tayo, nag-distribute tayo ng mga groceries packs, at yun po yung isa sa mga nagiging susi namin na yung ating community, yung ating populace sa dito sa aming barangay na nasasakupan, ay meron din silang active participation sa amin. Kaya dahil dyan, nagkaroon po ng masasabi natin na ang ating nasasakupang lugar ay generally peaceful po tayo. Dahil nakakakuha po tayo ng trust and confidence sa ating mga kapulisan, na kung saan sila po ay hindi po nagdadalawang isip na tumulong sa amin kung kami po ay mayroong tinatanong sa kanila na informasyon. So, dahil po dyan, isa po yan sa masasabi natin na nagiging effective din po yung ating mga kapulisan dito sa Substation 5. Mate, last question ko sa inyo ni Mate Bruan, dahil medyo hinahabol tayo ng oras. Yes, yung gusto niyo pang sabihin sa ating mga kababayan dito sa Marikina, at ano yung mga maaasahan ng ating komunidad sa ating mga kapulisan, particular sa inyong mga nasakupan? Go ahead, Mate. Okay, sa akin, dito sa Substation 5, patuloy po, ang sa amin lang ay hinihiling po namin yung kooperasyon ng ating community, lalong-lalo na nasa pandemic pa rin tayo, pero hindi po tayo nababali sa ating paglilingkod, pagbibigay serbisyo, lalong-lalo na yung pagsunod sa ating minimum public health standard, dahil yan lang po ang tagubili ng ating gobyerno. At doon naman po sa ating peace and order ay tayo po ay nagsusumikap na mapagsilbihan yung ating community, na mapanatili po natin ang ating peace and order situation natin dito sa ating nasasakupang lugar. Kaya puspusan po ang aming koordinasyon sa ating mga force multipliers at saka sa ating mga barangay officials para po ay magkaroon kami ng ugnayan at saka Okay. Okay, maraming salamat. Segundo na lamang para kay Lieutenant Bruan. Lieutenant Bruan, go ahead. Sa mabilisan. Sabi na lahat ni classmate boys rin mga sa akin lang naman is yung ating hotline sa PNP nandyan lang, lagi naman nakapost yan. Kung ano man nais nilang idulog sa atin, magsiservice po tayo at a-action na natin agad. Maraming po salamat sa ating mga mamamayan na talagang tumutulong para madali masolve yung mga crime dito sa ating nasasakupan. Okay, mate. Maraming salamat sa inyo at congratulations muli. Sa lahat ng ating mga kadaupang palad, maraming salamat. Partner, very short paalam. Okay, muli po, ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo na aming programa. Mabuhay po kayo at pagpalain po tayo ng ating dakilang lumikha. Okay, humingi po kami ng paumanhin. Medyo nagkaroon tayo ng konting problema sa technical. Nasayang yung ilang mga segundo na sila ay ating kadaupang palad, and we are very proud of them, ang ating mga young officers, substation commanders, and congratulations of course sa kanilang head, the action man, Police Colonel Benliner Capidi. So once again, thank you very much sa technical, sa po ating mga nakakasama. Muli po, magkarinigan tayo muli sa darating na Martes. Ito po ang inyong lingkod, Flory Gabitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Abangan tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, ang programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ni Flory Gabitan, maglilingkod sa sambayanan katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong kalapitan.